welcome back to another vlog. So for today's video, isasama ko kayo sa pag-workout ko kasi for you na hindi alam, nag-work na ako sa Empire Fitness and kailangan ko mag-workout kasi tumataba na ako. Imagine, nung pumasok ako dito 53, tapos ngayon 56 ako. Parata naman sa piece niya, diba? So, he-help ako ni Coach Jem kung ano yung mga tips and kung anong exercise na right para sa akin. Pero i-assess muna niya daw ako. And yun. So yun, if you're interested with this kind of video, just click on watching. Dahil anong birthday ko? April 24? Daig ka pa eh. Babe, daig ka pa. Sa inyo si Coach Edmond. Hoy, video to. Ba't ka nangiti? Magpakilala ka naman. Hi, Coach Edmond. Mahina kayo. Artista yan. Tama na yan. Mahal ang TF. Kaya ka mo mamaya. So yun guys, I'm with Coach Jem. Siya yung mag-a-assist sa akin today. At tuturuan mo ako mag-workout. Yes po. Let's go. Joke lang. Let's go. Okay. Ay, huwag mo ako bakit. Easy lang ha, easy. Easy Bugatti. So guys, after ko mag-in-body, so lumabas na yung result, ito na siya. And explain sa atin ni Coach Jem kung ano yung naging result ng in-body ko. By the way, sa mga hindi nakakaalam ng in-body, ano nga ba Coach yung kahalagahan ng in-body? Okay, so yung kahalagahan ng in-body is hindi lang niya minemeasure yung weight natin. Kasi kalimitan kapag papaganda ng katawan ng isang tao, ang tinitingnan niya lang is yung weight. But dun sa weight na yun, meron pa tayong tinatawag doon na skeletal muscle mass, body fat mass. So explain ko later kung ano yung pagkakaiba. Okay? So, ibig sabihin, pag tumaba ako, hindi porket tumaba na is mapangit na yung So hindi porket nag-gain ka ng weight, ibig sabihin nun is tumaba ka or what. Kasi nag-gain ka ng weight, maybe in terms of muscle, pwede namang in terms of fats, depende din yun sa'yo. So explain ng in-body, yung body composition ng isang tao. Okay po. Sige po. Proceed po tayo sa result. Ready ka na ba? Nagbunga na po ang aking ice cream! Okay, so first natin, explain ko muna yung body composition analysis natin. So yung weight natin is composed of 4 components. Okay? The first component is total body water. So yung total body water natin is yung water content natin sa katawan. Hindi naman ibig sabihin kung yung results natin is mababa dun sa minimum o dun sa range ng ating water. Kasi hindi ibig sabihin nun ay ikaw ay dehydrated. Ibig lang sabihin nun, maybe there are some water sa inyong katawan na hindi pa natin nailalabas or kaya excess siya kasi kaiinin mo lang. Okay? So, depende pa rin siya and it varies. So, total body water currently 29 liters. Meron kang 29 liters of water in your body na kung saan ang normal range natin is from 27.4 to 33.4. So, kung mapapansin mo, usok naman siya, nasa middle. Next, protein. So, protein for building muscles. Ano natin yan? So, you have 7.8 kilograms na kung saan nasa middle din siya. Anong help nun? Parang pag nag-workout na, kailangan madami ng protein. Actually, ma'am, opo. Since ano bang focus mo pala? What is your fitness goal? Bakit gusto mo mag-work? Gusto ko kasi maganda agad ako pag nag-swimsuit ako. Okay. Okay. So, isa pagpapaganda. So, more on aesthetic type. Okay. So, pagpapaganda ng katawan. So, ang protein, sabi ko kanina, is for building muscle. Since you want to have a beach body, protein is one of the most essential sa pag-build ng muscle. Kasi dito mo makikita yung tone. Kapag magandang protein intake mo sa katawan, mas mabilis mag-build yung muscle. So, once na mabilis mag-build yung muscle, mas makikita mo doon yung shape ng katawan. Okay? So, next natin for strong bones naman is minerals. For minerals, you have 2.88 kilograms sa middle din siya. Okay. And next, body fat mass natin. Okay.
So, body fat mass natin, ito yung mga excess energy na hindi natin nagagamit or nasa katawan natin. Okay? So, yung excess energy mo, so you have 15.7 kilograms, okay, of body fat. But, ang maganda sa'yo, nasa gitna naman. Okay? So, yung 15.7 mo, ang pinaka-maximum mo is 17.2. So, 15.7. So, nasa gitna naman. You don't have to worry. Okay? To sum it up, kapag pinagsama-sama natin yung total body water, protein, minerals, yun yung weight natin. So, currently, 55.4 ka, nasa gitna din siya. Minimum of 45.6 dapat ngayon, hindi ka nabababa doon. And maximum of 61.2. Okay? But, since nandito ka sa gitna, are you happy with your body right now? No! Hindi. Okay. Wala ka nandyan po. Okay. Okay. So, dito natin, mag-vary, sinasabi natin yung kahalagahan ng iyong body. Kasi, since nandun ka, okay yung iyong weight, pero ang gusto mo, mas maging, alam mo yun, yung mas lumabas pa yung video mo. So, ibig sabihin nun, sa iyong body, dito natin makikita, bakit ba ganun coach yung weight ko? Pasok naman siya dun sa normal range, pero bakit mas gusto ko pa mag-improve? Gusto ko magkaroon ng shape. So, dito ko siya explain. So, first, dito natin, makikita natin, 55.4 yung weight mo. So, yung weight natin, okay. Okay, game. Okay. Kung makikita natin dito sa muscle fat analysis natin, yung weight mo is nasa normal range. Okay? So, yung weight natin, composed siya ng skeletal muscle mass and body fat mass. Kung mapapansin mo, yung body fat mass mo is 15.7. Malapit lang mag-over. Malapit na mag-over, konting kembot na lang. Okay? Pero yung skeletal muscle mass mo is nasa normal din naman siya, pero kung mapapansin mo, mas marami yung fats kaysa sa muscle. Since ang at target natin, ang iyong goal is to be toned and shape, kailangan mas mag-increase tayo ng muscle at mas mapababa natin yung body fat percentage mo para ma-achieve mo yung beach body. Para by next summer, Yes! gets mo? Yeah. Yeah. So, dito naman sa percent body fat natin, kung mapapansin mo rin, is lagi natin tatandaan na ang babae ay talagang mas taba kaysa sa lalaki. Tanggapin na natin. Oo, totoo yun. Based sa study. Bakit? Kasi ang babae, may tinatawag tayo yung cycle natin sa monthly period natin. Okay, so pag nag-change ng hormones ang babae, anong napapansin mo kapag ikaw ay dumadating sa point na magkakaroon ka na ng period? Ano yung mga na-experience mo? Tatahaw. Okay, so bakit? Kasi nagkakaroon ng change of hormones. So yung hormones natin naglalaro, at mababa, naglalaro. Kaya ang tendency, minsan, before kayo magkaroon, nagtatahaw, pero nagkaroon na, parang wala nang gana. May mga ganun tayo. So, doon, nakaka-apekto yun sa pag-gain natin ng weight. Okay? So, yung visceral fat natin, ito yung mga nasa internal organs or nasa loob ng katawan natin. Okay? So, currently, level 6 ka. Based sa ating analysis, low siya. Okay? Low naman yung visceral fat mo, level 6. But, ang pinaka-ideal na visceral fat para ma-consider ka talaga as na healthy, tsaka yung best condition ng katawan is 0 to 4. So, kumembot ka ng dalawa. Okay, so level 6. Low, pero medyo mataas naman ako. Pero yung level 6 naman na yun is manageable naman. So, we don't have to worry. Makukuha pa natin yan sa proper eating habits natin at sa exercise. Okay? Proper eating habits. Kumain ng rice, ng protein. Hindi ganun. So, next natin, focus na tayo dito. Kung mapapansin mo, segmental analysis natin tsaka segmental fat analysis, normal naman lahat ang iyong muscle. So, magandang natin. Pagdating sa ating segmental fat, normal din naman. Okay? But, ang sabi mo sa akin kanina, hindi ka pa content. Okay? So, gusto mo pang magkaroon ng shape. Okay? So, ang focus natin is more on toning talaga. Toning, and since gusto mong magka-abs, kailangan pa rin natin mag-focus ng fat loss. Okay, kasi pansin ko lang, even though normal ang iyong fats sa lahat ng aspect, ang pinakamataas dito is nasa siya. Okay? Kita nyo ba? Saka dito, bakit wala dito? Ano? Pagdadanggalin natin. Hindi. Okay. So, sa pagpupayat or sa pagpupatone, lagi natin tatandaan na ang lose ng weight natin o pag-lose po ng fat sa katawan is from up, down. Okay? So, first, kung mapapansin nyo kapag may mga obese na tao or overweight na tao, pag nag-lose weight sila, napapansin na lang face. Okay. So, lumiliit yung face, pa-downwards, pa-downwards. Ako!
Thank you po. So, pa-downwards yan. So, once naman nag-workout ka, automatic yung cheeks mo, siya naman ay slightly na lilit. Okay? So, yun yan. Okay? So, it takes time talaga. Wala naman sinasabi na after In a snap, yeah. insta-snap, ganun na agad. Okay? Yun guys, yung talagang kung gusto mo talagang pumayat, hindi after you lose weight, hindi mo magsa-stop doon kasi may maintenance, Right. diba? Tsaka ang exercise is kailangan talaga ng body natin kasi lagi naman tayo kumakain, so Tama. we need to burn it. Yeah. So, lagi natin sinasabi na ang pag-achieve ng isang katawan is an investment. Yeah. Okay? Investment siya in terms na, di ba may kasabayan tayo health as well. So, once you are healthy, you can do anything, you can work efficiently and effectively na kung saan talaga makukonsider natin siya as yaman. Kasi pag healthy ka, you can spend more time with your family, maybe active ka, syempre, you can gain more energy to work hard in the future. Okay? So yun. So do you have any questions pa, ma'am? Sabi ni God, kung kaya ko daw yung 2.5 kilos, ako, kaya yan, nagawin ko na yan. Nung tinaas ko, hindi ko pala kaya. So, pala. exercises na kailangan
basically guys, yun na yung workout namin for today. And if you want more videos like this, please comment down below. And thank you, Coach Jeff. Thank you You're so welcome. much. At saka, if you're looking for a gym na complete na, and may group exercises, and 24/7 siya, Anytime Fitness is for you. So, Right. if you want to visit us, we're here at New City Central, Batangas City, 3rd floor. And you can claim your free trial, right? Yes, that's right. So, yun. Thank you guys for watching. Please give this video a thumbs up if you like it. And don't forget to click the subscribe button down below. May your heart be always full of joy. Bye!